Mga ka-vibes, magandang araw! Samahan ninyo ulit ako para sa ating wakas ng ating kwentong pinamagatang Isa Lang Ang Tanging Hiling. Pero kung bago po kayo sa aking channel, sana po ay paki-like po at pakipindot po ng subscribe button at paki-click po ng notification para po lagi kayong updated sa lahat kong mga uploads. Maraming salamat po. Tara na, ituloy na natin ang ating kwentuhan. Nakapupulutan po natin ng aral at maging inspirasyon ito sa pang-araw-araw nating buhay. Napatayo sa pagkakaupo si Sean sa silya nang makita siyang pumasok sa conference room. "Anong ginagawa mo dito?" Madiin nitong sabi sa Italyano. Hindi siya sumagot. Tiningnan ang ilan pang mga tao sa loob ng room. Naroroon ang mga officers and directors ng corporation at si Attorney Enrico Consigna, ang taong pinamahala ni Anton para sa pagbili ng korporasyon ng mga Voldery. Kung inakala mo na mapipigilan mo pa ang pagbibinta ko ng kumpanya, ay nagkakamali ka. Pirmado at dokumentado na ang lahat. Alam ko, Sean, kaya ako naririto. Tumayo si Attorney Consigna. Lumapit sa kanila sina Avery at Anton. "Signor e Signori, gusto kong makilala ninyo ang mga bagong may-ari ng Voldery Corporation." "Impossible," bulalas ni Sean. "Habang ibinibinta mo ang mga stocks ng kumpanya ay binibili namin iyon, Sean. Bumaba ng higit sa 50% ang mga stocks natin dahil sa klase ng pamamahala mong ginawa. Naging madali na sa amin ang maka-acquire ng 51% na kailangan para sa kontrol ng kumpanya. Formalidad na lamang ang ginawa ni Attorney Consigna." "Hindi mo magagawa ito." "Sorry, pero ako nang muli ang mamamahala sa business at di mo na ako makakaya pang takutin para ibigay itong muli sa iyo." Sininyasan niya si Anton. Inilapag ng lalaki ang attached case na dala nito. Naglabas ng mga papilis. Nagsalita ito. Itinatranslate naman ni Avery ang bawat salita nito sa Italyano para maintindihan ng mga nasa conference room na di nakakaintindi. Naririto ang lahat ng mga ebidensya na nakuha ko tungkol sa mga katiwalian na ginawa mo habang pinamumunuan mo ang korporasyon. 11 estafa cases ang maaari naming i-file laban sa iyo. But we won't do that kung aalis ka ng tahimik at mangangakong di na manggugulo pa. Napipi si Sean. Patay ng papasyon, hindi tamang paghigantihan mo ang lahat ng tao na may kaugnayan sa kanya. At hindi mo magagawang isisi ang lahat ng nangyari sa iyo sa papa. May kasalanan ka rin. Nagre-rebuildi ka. Hinayaan mo ang sarili mo na mamuhi. Tinanggihan mo ang tulong ng mga nagmamahal sa iyo. Panahon na para suriin mo ng husto ang buhay mo, Sean. Hindi habang buhay na maaari kang mabuhay sa galit. Nanalo ka ngayon, Ferrante. Ngunit, hindi ito ang huling pagtatagpo natin. Alis ka ng Italy, Sean, at makakabalik ka lamang kung makapag-isip ka na ng husto. Hindi mo ako mauutusan kung saan ako pupunta, galit na sabi ng babae. Hindi lamang mga estafa case ang panlaban ko sa iyo. Marami pa. Ngunit, hindi ko na babanggitin. Ayoko mapahiya ka ng husto sa harap ng mga tao dito. Isang pangalan lamang ang sasabihin ko at maiintindihan mo ang lahat. Palermo. Namutla si Sean. Kinuha nito ang shoulder bag at lumabas ng conference room. Nagtatanong ang mga mata ni na Avery at Anton. Ngunit pinasya niyang manahimik. Hinarap niya ang lahat ng mga naroroon. Bagsak na bagsak ang korporasyon. Ngunit sa pagtutulungan at pagsisikap nating lahat ay maiahon natin ito. Sa ilang buwan kong pagbabakasyon ay nabuo ko na ang mga bagong goals at projects na kailangan nating gawin para muli makabangon tayo. Ang tungkol sa insidenteng mangyari sa Palermo noon ay mananatiling family secret na lamang ng mga Voldery. Sa lugar na iyon, may nasalgasaang bata si Sean. Namatay ang bata, ngunit hindi nakulong ang babae dahil inayos iyon ng mga abogado ng papa nila. Kung lalabas ang katotohanan,
makukulong si Sean. Hindi mapapayagan ng babae na mangyayari iyon. Natitiyak niyang mas pipiliin nitong tumira na lamang sa ibang bansa. Maghapon ang naging conference nila. Nang matapos iyon ay tumuloy silang tatlo sa isa sa mga kinainan na tinatawag na pizzeria, na syempre pa ang main dish ay pizza. Kinongratulate siya ng magkapatid. 18th birthday niya at ipinaghanda siya ni Blade ng malaking party. May kotilyon pa at lahat ng mga requirements sa isang dibo. Matapos siyang maisayaw ng escort niya ay sinundan naman iyon ng mga lalaking nagko-comprise ng 18 roses niya. After ng mga sayaw na iyon, tsaka lamang siya nakapagpahinga, nakakain. Ngumingiti siya at tumatawa, pero deep inside ay malungkot siya. Kung meron man kasi siyang gusto na maging escort ngayon sa party niya, iyon ay si Ray. Kahit na hindi pa ito gwapo. Simula nang naputol ang komunikasyon nila ng lalaki, ay lagi na ito sa isipan niya. Hinala nga ni na Angie at Erika at na-in-love siya sa lalaki. Siguro nga, ngunit kailangan pa rin niya makita ito in person para matiyak niya talaga ang feelings niya. Noon ay inakala niyang in love siya kay Ferrante. Matapos siyang baliwalain ng lalaki ay unti-unti nang nawala ang feelings niya dito. Pwede ko bang maisayaw ang debutante? Nag-angat siya na mukha. Si Avery. Ang binigyan lamang ni Blade ng imbitasyon ay si Mrs. Cordobes. Marahil ay sumabit ang lalaki. Okay lang iyon sa kanya. Magaan ang loob niya sa lalaki. Sure, nagsayaw sila nito. Modern na ang tugtog, di tulad kanina na waltz. At napatunayan niya na marunong sumaya ang lalaki. Up to date sa uso. Boyfriend mo ba yung escort mo? Tanong nito. Kaibigan lang. Ikaw? How come kahit minsan ay di ko pa nakikita na may kasama kang babae? At your age, dapat ay may asawa ka na. I had one. She died. Sorry. It's alright. Nakabawi na ako. So, are you starting to date again? Bakit ganyan ka kung magtatanong? Single at wala rin kasing boyfriend si Blade. Malakas na natawa ang lalaki. Galit na galit pa rin iyon sa akin. Wala na ata akong ginagawang tama para sa kanya. Pero pag nag-uusap kami ay lagi kaniyang nababanggit. Nilalait ba niya ako? Hindi naman masyado. Nakakahalata na ata ako ah. Balak mo ata akong irito sa kanya. Hindi ko ginawa iyon. Since most of the guys she meets, hindi niya type. But you are different. How come? Iba ang epekto mo sa kanya. Nawawala siya sa composure pag nandyan ka na. At di mo ba napapansin? Kahit na iniiwasan ka niya, madalas siyang tumitingin sa iyo. Tulad din ng ginagawa mo. Napangiti lamang ang lalaki. Para kang ang Kuya Anton ko. Very observant. Natapos ang tugtog, inihatid siya ni Avery sa upuan. Sandali pa lamang nakaalis ito ay nilapitan na siya ni Blade. Akala niya ay pagsasabihan siya, ngunit nagkamali siya. May dumating na malaking basket na mga roses. Para sa iyo, pero walang pangalan ng sender. Mukhang meron kang secret admirer ah. Nilingon niya ang kinaroroonan ng mga regalo sa kanya. Nandoon na ang malalaking basket na mga roses. Magkahalong pula at pink roses at nagsisimula ng nakaka-attract na atensyon ng maraming tao. Natuklasan lamang niya kung sino ang nagpadala ng mga bulaklak nang matapos ang party. Isang phone call ang natanggap niya. Happy birthday, Sarah, sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Ray, muntik na siyang mapatalon. Nagustuhan mo sana yung basket of roses na padala ko? Ikaw? Thank you. Pero, teka, paano mo nalaman ang exact address ng bahay namin? Pwede ba tayo magkita, Sarah? Marami lamang akong sasabihin at ipapaliwanag sa iyo. Dapat lang. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang tumawag? Tsaka na lamang ako mag-i-explain. Pwede ka ba bukas ng hapon? 3 o'clock sa Wendy's sa Cubao? Yung dapat sana ay pinagtatagpuan natin noon? Oo, please, Sarah, sana ay dumating ka. Walang sinuman na makakapagpigil sa pagdating ko dyan, Ray. This time, ay di kita ipagpapalit kahit kanino.
2 o'clock pa lamang ay nandoon na siya. Simple lang ang suot niya, isang black body fit blouse at puting pantalon. Ganoon din ang kulay na isusuot ni Ray para magkakilanlan sila. Ninenervyos siya, ngunit excited din. Lahat ng mga lalaking pumasok sa kainan ay tinitingnan niya, lalo na yung mga nakaitim na t-shirt o polo. Kaya lang ay bihira ang nakaputing pantalon. Sigurado siyang hindi iyon si Ray. 2:45 na ay napatuwid siya ng pagkakaupo sa mesa ng isang matangkad na lalaki ang pumasok sa pintuan. Una niyang napansin ang blonde hair nito. Sumunod ay ang mga bughaw nito mga mata na nakatutok sa kanya. Si Ferrante Voldery. Ano ginagawa ng lalaki dito? Nag-iwas siya ng tingin. Para siyang nanlamig. What is wrong with her? Tapos na ang infatuation niya sa lalaki, di ba? Ngunit, isa din lamang siyang normal na babae. Nagre-react sa kagwapuhan nito, tulad ng ibang mga babae na nasa loob ng Wendy's. Hello, Sarah. Nagtaas siya ng mukha. Nakatayo sa harap niya si Ferrante Voldery at nakasuot ito ng itim na t-shirt at puting pantalon. Naupo sa harapan niya ang binata. Wala siyang naisip sabihin. Nalilito siya. Naguguluhan. Ray Alvaran ang pangalan ko for 23 years. Hanggang sa malaman ko na ang tunay kong pangalan ay Ferrante Voldery. Oh my God! Bulalas niya. Please don't be angry. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Nagkataon na ang natawagan mo nung araw na na-depress ka ay ang bagong telephone number ko. I'm sorry sa ginawa kong panluloko sa iyo. Ngunit kailangan ko yung gawin para mawala ang pagkaloko mo kay Ferrante sa akin. Pinagmasdan niya ang lalaki. All this time, alam nito ang iniisip niya. Nararamdaman. And to think na nakipag-phone 6 pa siya dito. Hindi niya malaman kung mamamatay siya sa hiya o papatayin niya ang lalaki sa ginawa nito sa kanya. Hindi mo na sana sinabi pa sa akin ang totoo, maliin niyang sabi. You deserve the truth, Sarah. At sa palagay ko ay old enough ka na para maintindihan ang ginawa ko. Pagkaiba tayo ng mundo ng personalidad. You are young, free. Hindi ka makakatagal sa klase ng buhay ko na puno ng responsibilidad. Every day is work. Huminga ito ng malalim. I'm sorry. I'm very, very sorry. Tumayo ito. Naglakad palabas ng kainan. Eksaktong 4 na minuto ang dumaan bago niya natuklasan ang isang katotohanan sa sarili niya. Tumakbo siya palabas ng Wendy's. Hinanap niya kung nasaan naroroon si Ray. Nakasakay na ito ng kotse nito. Takbo siya. Tumayo siya sa harap ng kotse nito. Binuksan nito ang bintana ng kotse. Sarah, ano ginagawa mo? Takbo siya sa pintuan ng kotse nito. Buksan mo ito, malakas niyang sabi sabay hataw ng bintana. Binuksan ng lalaki ang pintuan. Pumasok siya, humalokip-kip at tiningnan ng tuwid ang lalaki. Kung sa akala mo ay basta-basta mo na lamang ako matatalikuran, nagkakamali ka. Napatanga ang lalaki. Hindi malaman kung ano ang gagawin o sasabihin. And for your information, kahit saan ka pa pumunta ay susundan kita. Hindi tama ang ginawa mong ito, Sarah. Magagalit sa akin si Blade. Iisipin niya ang kasalanan ko ito. Totoo namang kasalanan mo. You made me fall in love with you. Akala ko ba ay nagkalinawan na tayo? Sabi mo sa akin noon, sa phone ay over ka na kay Ferrante. Nang una kitang makita, I felt something like I have never felt before. Higit pa iyon sa atraksyon at nang marinig ko ang boses mo at makilala kita ng husto, may nangyari na naman sa atin. Malinaw na kahit na ano pang party mo ay nai-inlove ako. Kaya ano pang pangalan ng gamitin mo, I still fall for you. Kumunot ang noo ng lalaki. Naiintindihan mo ba kung ano ang sinasabi mo? Niloloko kita. Ang nalalaman ko, hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin ang totoo. But you did. At nakipagkita ka pa sa akin. I can only think of one reason kaya mo ginawa iyon. Gusto mo magalit ako sa iyo ng husto dahil kung galit ako sa iyo, madagdagan mo pa ang dahilan mo kung bakit di tayo bagay sa isa't isa. Kung mayroon kang mang niloloko, iyon ay ang sarili mo. Because hindi mo ma-admit na mahal mo rin ako. Na-develop ka ng magkakilala tayo sa phone. Napakabata mo. I'm 18, an adult.
Kinabig siya ng binata palapit. Lumapat ang mga labi nito sa bibig niya. Pumikit siya at yumakap. Ang mga halik na rinig lamang niya sa lalaki noon sa phone ay naramdaman na niya ngayon. At kahit ito ang unang halik niya, nararamdaman niya na punong-puno ng pananabik iyon at ng pagmamahal. Habol nila pareho ang hininga nang maghiwalay ang mga labi nila. Papatayin ako nito ni Blade pag nalaman niya ito. Ngumiti siya. Don't worry, tatawagan ko siya. Sasabihin ko sa kanya na nagtagpuan ko na talaga ang soulmate ko, ang lalaking pakakasalan ko. Balak mo ba akong pakasalan, Ray? Mukhang kailangan. Pagkatapos na mga pang-aakit na ginawa mo sa akin sa phone at ang di mo napaghiwalay sa akin ngayon, baka di tumagal ang isang buwan ay magdadalang tao ka na. Mahigpit niyang niyakap ang lalaki. Don't worry, hindi tayo magkakaanak hanggat di pa tayo handa. Sa ngayon, let's just love each other. Napapailing-iling ang lalaki. Hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari sa atin, Sarah. Masyado tayong magkaiba. Opposites attracts, diba? At sa klase ng buhay na ginagalawan mo, you need me. Someone who can make you laugh and enjoy life. Besides, flexible naman ako. Pwede akong mag-behave kung kinakailangan. This is crazy. Napahubuntong hininga ito. Pero tama ka. Dinagmasdan siya nito. Mahal na nga kita. Sumuko na ang lalaki. Natawa siya. So anong ginagawa pa natin dito? I-start mo na ang kotse mo. Find us a private place at susubukan ko kung kaya mo ngang gawin ang pinagsasabi mo sa phone. Sarah, magagalit si Blade sa iniisip mo. She will understand, ngunit ako ang magagalit pag di mo sinunod ang gusto ko. Pinandar nito ang kotse. Blade will understand. Ibibigay naman niya ang sarili sa lalaking mahal niya. And there is no question about it. Siguradong sigurado na siya at natitiyak niyang ganoon din ang damdamin sa kanya ni Ray or Ferrante Boldere. Matapos niyang matanggap ang tawag ni Sarah na nagsasabi sa kanya na ginawa nito ay isang tao lamang ang naisip niya na makakapagsabi sa kanya kung saan dinala ni Ferrante na iyon si Sarah. Gulat na gulat si Avery nang mapagbuksan siya nito ng pintuan. Blade, this is a surprise. Itinulak niya papasok ng bahay ang lalaki. Gusto ko malaman kung saan dinala ng Ferrante na iyon si Sarah. Ha? Paano sila nagkasama? Itinana niya ang anak ko. Sarah is 18. Pwede na siyang magdesisyon ng sarili niya, di ba? Hindi ang opinion mo ang kailangan ko, Avery. I need to find my daughter bago may mangyari na di maganda. Blade, malinaw na in love talaga si Sarah kay Ferrante at di itanana ni Ferrante ang anak mo kung di niya ito talaga mahal. I guess si Sarah ang dahilan kaya noong nasa Italy kami ay nagmamadali siya sa pag-uwi dito sa Pilipinas. Leave the two lovebirds alone. Panahon na para ang sarili mo naman ang bigyan mo ng pansin. What are you talking about? Isinarado na lalaki ang pintuan. Us? Naglalakad palapit sa kanya ang lalaki. Lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi na tayo mga bata para patuloy pang maglolokohan. After my wife died, wala nang ibang babae na nakukuha ng atensyon ko hanggang sa makilala kita. Are you saying that you... Yes, at alam kong ganoon ka rin sa akin. Natigilan siya, parang hindi totoo ang mga nangyayari. Buong buhay niya ay wala siya nakilalang lalaki na nakagawa ng ganito sa kanya. Bakit siya tila natataranta sa harap ng lalaking ito? She can't be in love with the guy. O, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi na hinantay pa ni Avery ang sagot niya. Ginawa nito ang isang bagay na kahit kailan ay wala pang lalaki na nangahas gawin sa kanya. Hinagkan siya nito sa mga labi. Napapikit siya. At dito nagwawakas ang ating kwentuhan. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay abangan nyo pa ang marami ko pang mga parating na uploads. Ingat po tayo lagi. God bless!